Tayo pong lahat ay dumalangin upang tayo samahan gabayin po tayo ng ating dakilang Diyos sa buhay sa pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Kami to sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipong balal mong gawain. Lalubos yung pinagpalat nilingisan, gisala sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patuloy lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa araw na ito. At narito po kaming lahat sa pag-aaral ng ipong balal mong salita. Ang bawat isa sa amin, kami po ay nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa lahat po ng aming nagawang pagkukulang at pagkakamali, patawarin mo kami, O Diyos, buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto, na munawaan po namin ipumbalam ng kalooban at ikaw po magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipumbalam mo salita sapagkat sagana aking sarili walang magagawa. Ikaw po ay inaasahan ko, Diyos, na nagbibigay sa akin ng karunungan, maging pagpapala sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat mga kababayan po na umaantabi sa gawain na ito. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin ng ay po minamahal at iginagalan ay po malapastor. Amin pong sinasaway magawa ng kaaway pag-alinlangan. I command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago pang lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagupuri, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dubling paggalang at pag-alaala sa mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Coman Almeda, and the beloved all married children and family, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Marcelo Facton, sa lahat ng mga beloved co-preachers, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng Diyos, sa ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan mano datihan, maging sa lahat ang ating po mga webcast viewers na umaantabay, sumusubaybay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang gabi na po sa atin lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Bigyan po natin ng tema ang ating pag-aaralan sa gabing ito, The Everlasting Covenant of an Unchanging God. Ang walang hanggang tipan ng isang di nagbabagong Diyos. Jeremiah chapter 32 verse 40. God bless you po, beloved preacher. Ito pong sinasabi sa aklat ng Jeremias, kabanatang 32, at ang talata ay 40. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti. At sisidlan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos po ang magpala. God bless you po sa pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ayon sa ating nabasa sa talatang ito, tiniyak ni Jeremias ng ating Diyos ay Diyos ng tipan, presensya, pagbabago at biyaya. Kaya po mga minamahal, kung ang Diyos ay hindi kailanman bumibitaw sa iyo, handa ka ba magtiwala at sumunod sa Kanya? Magsabing Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, maging sa mga naunang mananampalataya ang ilan, hindi sila naging tapat. Maging sa ating panahon ngayon po mga minamahal, maraming pangako ang tao na may napapako, may nababali, at may nakakalimutan. Pero salamat sa Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na ang kanyang pangako ay hindi tulad ng pangako ng tao. Kaya ang aklat ni Jeremias ay isinulat sa panahon wasak ang Israel, may kasalanan, may paghatol, at may pagkabihag. Ang dahilan po mga minamahal, dahil ang mga Israelita sumamba sa ibang mga Diyos, ang ibang mga Israelita. Kaya ngunit sa gitna ng dilim, nagpahayag ang Diyos ng isang napakalinaw na pag-asa ng sabi, gagawa ako ng wala hanggang tipan sa kanila
purihin ang Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Number 1, God makes an everlasting covenant. Ang Diyos ay gumagawa ng walang hanggang tipan. Kaya sinalita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at gagawa ako ng walang hanggang tipan sa kanila. Yan ang sinalita ng Diyos sa mga naunang mananampalataya. Hindi pansamantalang kasunduan, hindi trial version, hindi hanggang okay lang, kundi walang hanggan. Eternal, permanent, hindi nabubura. Hindi nakabase sa ating katapatan, kundi sa katapatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang sabi ng Hebreo, Kapitulo 13, at ang versikulo po ay 8. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 13, ang versikulo 8 at sinasabi, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakilaman. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang Diyos po mga minamahal na ating sinasampalatayanan, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Kapag sinabi hindi nagbabago ang katapatan ng Diyos, ay hindi pabago-bago, hindi katulad ng tao, minsan nagbabago. Dahil ang tao hindi perpekto. Dahil ang tao ay nagkukulang. Dahil ang tao nagkakamali. Kaya ang kanila pong katapatan sa Diyos, minsan, hindi sila naging tapat. Ngunit tandaan po natin, minsan, ang ibang mga mananampalataya, hindi sila nagiging tapat sa harapan ng Diyos. Ngunit tandaan po natin, nananatiling tapat ang ating pinakamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Kaya may mga ilang mga mananampalataya kung kailan sila nasa kalagitnaan ng kanilang paglilingkod. Sila po ay pumalaot na. Sila po ay tumagal na. Ngunit ang kanilang paglilingkod sa Diyos, pabago-bago. Kaya may mga mananampalataya na tinatawag na Holy Supper Christian, isang beses lamang dumadalo tuwing Holy Supper. May mga tinatawag na Anniversary Christian, dumadalo lamang tuwing panahon ng anibersaryo. May sinutukoy po na yearly Christian, minsanan lamang dumadalo sa loob ng isang taon. May mga mananampalataya na ganoon. Pabago-bago ang kanilang katapatan sa Diyos. Ngunit tandaan po natin, kaya kung minsan nagbabago ang katapatan ng ibang mga mananampalataya, ang Diyos kailanman nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord! Kaya ang Diyos po mga minamang atin nakilala at pinaglilingkuran sa gawain ito, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Kung ang Diyos noon nagpapagaling, maging sa ating panahon, nagpapagaling, at sa darating pa na panahon, magpakailanman ang Diyos ay patuloy na magpapagaling at maghimala, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya kanina, napakinggan po natin sa mga kapatid na nagpahayag ng kanilang buhay na patotoo. Sila po mga minamahal, tunay na binago ng Diyos. Pinagaling ang kanilang karamdaman na kung dati-rati labas-pasok sila sa pagamutan, ganoon din sila po ay sumampalataya sa buhay ng Diyos sa pamagitan ng gawain na ito. Ang ating pinakamahal na ngayon, pinalusog sila, pinalakas sila, wala ng karamdaman. Amen. Hindi lang pagbabago kagalingan, kundi kapayapaan sa puso at isipan. Walang ibang makapagbibigay lamang niyan, kundi tanging Diyos lamang ang ating pinakamahal na dahil siya ay nangako na tapat. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa lahat ng sumampalataya sa ating pinakamahal na may kaligtasan. Yan sabi ng banal na kasulatan, unang 1:5, mayroong mga patotoo. Narinig po natin kanina, unang 1:5-11. At ang patotong ito, patunay na kayo ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, may buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Yan po mga minamahal, kanyang tutuparin sapagat siya ang Diyos na tapat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Number 2, God never stopped doing good. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti, na hindi ako tatalikod sa paggawa ng mabuti sa kanila. Yan po mga minama ay napakagandang sinabi ng ating pinakamahal na hindi siya tatalikod.
Kaya may mga taong tumatalikod kapag wala nang maibigay. May mga tumatalikod ng mga Kristiyano kapag nagkamali na, kapag nagkasala na, kapag bumagsak na. Ngunit tandaan po natin, ang ating pinakamahal pa rin, patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti. Kaya sabi ng banal na kasulatan, I will not turn away from doing you good. Awit, Kapitulo 23, at ang bersikulo po ay 6. Dito po sa mga awit ang kabanatay 23 at ang talatay 6. Ito po ang sinasabi. Ito na ang tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tataan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Ayon sa ating nabasa, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan po mga mina, ang salitang tunay ay nagpapahaya ng katiyakan. Hindi pag-asa lamang, kundi paniniwalang buo. Kaya hindi sinabi ni Haring David, baka o sana, kundi sigurado. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang kabutihan, goodness, ay mga pagpapalang galing sa Diyos. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya mula nang tayo pinaglingkod sa atin, dear Jesus, kung bibilangin po natin yung mga pagpapala na natatanggap po natin bawat araw ay napakarami. Ikumpara sa mga pagsubok na atin na naranasan paminsan-minsan sa buhay. Ngunit ang pagpapala, araw-araw, dumarating sa bawat mananampalataya nagsisipaglingkod sa Kanya, sapagat pangako ng ating pinakamahal na Panginoon na patuloy po siyang gagawa ng mabuti sa lahat ng nagsisipaglingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya madaling sabi, kapag ang mananampalataya tumigil na, tumalikod na, sila po mga minamahal, hihinto ang biyaya ng Diyos sa kanila. Ngunit po mga mina, patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti kapag ang mananampalataya tumalikod, sila po'y muli po nakapanumbalik, nangako na susunod tatalima muli sa banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy siyang gagawa ng mabuting bagay para sa kanila. Kaya may mga mananampalataya tumalikod sa loob ng 5 taon, 10 taon, ngunit nung sila po'y nanumbalik, sila po mga sabi po nila, ang Diyos hindi kailanman nagkulang. Kahit na kami ay nagkulang, nananatili pa rin tapat ang Diyos na gumagawa ng kabutihan sa amin. Yan po mga minamal, pinapakita ng ating Dear Jesus na patuloy siyang gumagawa ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Ang sabi pa po dito, ang kaawaan ay ang kanyang walang hanggang awang pagpapatawad o walang sawang pagpapatawad at pag-unawa. Kaya minsan tayo pinagkukulang, nagkakamali, narin pa rin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung tayo pinagkulang, nagkamali, narin pa rin ang kanyang pangunawa sa bawat isa sa atin. Kaya ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi po natin matarok. Hindi po natin maunawaan kung gaano po tayo inibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Para maipakita po natin ang ating pong wagas sa pagmamahal sa Diyos. Patuloy po tayong gagawa ng mabuting bagay para sa Kanya bilang pasasalamat po natin na tayo po mga minamahal na ang paggawa ng mabuti ng Diyos sa atin ay nanatili. Patuloy din po tayong manatili sa paggawa ng kabutihan sa paglilingkod po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi pa po rito, sa lahat ng mga araw ng aking buhay, sabi po ni Haring David, all the days of my life. Hindi lang sa magagandang araw, hindi lang kapag may pera ka, may lakas ka, masaya ang buhay, sa araw ng tagumpay, sa araw ng luha, sa araw ng pagsubok, hanggang sa huling hininga, ang kabutihan at awa ng ating pinakamahal na Panginoon ay nananatili magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating Dear Jesus. Amen. Ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon. I will dwell in the house of the Lord. Hindi lamang ito tumutukoy sa gusali ng sambahan, kundi sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. At tayong lahat ng mga mananampalataya, sa tuwing tayo pinananambahan, kapag kumikilos ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, sinisikap po natin maramdaman, madama,
kapag naramdaman po natin ang presensya ng ating dearest Jesus, umaapaw na kasiyahan, umaapaw na kagalakan ang ating maranasan. Kaya pag uwi po natin, galak na galak po tayo. Lahat na masaya magsabing, praise the Lord! Amen. Kahit na may konting problema, masaya ka pa rin dahil ang Diyos ang naglulutas sa ating problema. Amen. Kaya minsan, dumarating sa buhay po natin, may konting problema, kapiranggot lamang yan. Ngunit kapag ang problema, ibinigay po natin sa Diyos, lulutasin ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin po mga minamahal, I will dwell in the house of the Lord. Ibig sabihin, mamuhay ako kasama ang Diyos. Manatili ako malapit sa Kanya. Hindi panandalian kundi palagian ang tunay na seguridad ng buhay ang manatili sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag tayo po'y laging nananambahan, laging dumadalo sa banal na gawain ng Diyos, lagi po natin nararamdaman ang banal na presensya ng ating dearest Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus na kapag ating pong nadama ang kanyang banal na presensya, ikaw na ang pinakamapalad na nabubuhay dito sa mundo. Bakit? Marami mga tao diyan, mga mayayaman, mga sikat, mga tanyag, maraming salapi, milyon, bilyon, trilyon, mapalad sila. Ngunit sadyang tayo po ay pinakamapalad dahil tayo pitagapagmana ng kaharian ng ating pinakamahal na Panginoon, ng ating kasiyahan sa paglilingkod po natin sa Diyos, hindi lang dito sa lupa, kundi magpakailan-kailan pa man. Sapagat ang Diyos, patuloy po siyang gumagawa ng mabuti sa bawat isa sa atin na nagsisipaglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, magpakailanman yan, forever. Dito makikita na walang hanggang pag-asa. Hindi nagtatapos ang ugnayan sa Diyos sa kamatayan. Ito'y tuloy-tuloy hanggang walang hanggan. Kaya po mga minamahal, yung mga naunang mga mananampalataya na kinuha na po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sila po mga minamahal, masaya sa piling ng Diyos. Amen. Na natapatan, naglingkod sa Diyos, na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating dearest Jesus. Ngayon po mga minamahal, masayang-masaya sila sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang pangaral ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Galacia, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagat sa sagdang panahon kayong magsisipag-ani kung hindi kayo manghihimagod. Kaya ang paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, habang tayo pinabubuhay, habang tayo may lakas, habang may pagkakataon na gumawa alinsunod sa pinag-uutos ng ating pinakamahal na Panginoon, ginagawa mo ito, ginagawa ko ito, ginagawa natin lahat dahil mahal natin ang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang awit 23 verse 6 ay nagpapaalala na hindi tayo hinahabol ng problema, kundi ng kabutihan at awa ng Diyos. Amen? Natural lamang na minsan tayo may problema, ngunit ipinahintulot ng Diyos sa mga bagay na yan para lalo po tayong lumapit sa Kanya. Kaya hinahabol po tayo ng kabutihan at awa ng Diyos. Kaya kapag tayo may problema, mahalapay lutasin mo aking problema, nariyan po ang awa ng ating pinakamahalapay, nilulutas ang ating problema. Amen? Kapag tayo lumapit sa Kanya, patuloy po siyang gumagawang mabuti sa buhay po natin. Ang Diyos ay tapat habang buhay. Ang pinakamagandang hantungan ng tao ay ang presensya ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ang pastol mo, ang kabutihan at awa ay laging susunod sa iyo. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Amen. Number 3 na po tayo. God is the one who changes the heart. Ang Diyos ang nagbabago ng puso ng tao. Basahin po natin Ezekiel Kapitulo 36 at ang versikulo po ay 26. Ito pong sinasabi sa aklat ng Ezekiel, Kabanatang 36 at ang talata ay 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob nyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Amen. Amen. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
Everybody, shall praise the Lord. Ayun sa ating nabasa, bibigyan ko kayo ng bagong puso. I will give you a new heart. Ang puso sa Biblia ay hindi lang emosyon. Ito ang sentro ng buhay, isip, damdamin, pasya, at kalooban. Kaya ang bagong puso na tinutukoy sa Biblia ay nangangahulugan ng bagong pag-iisip, pag-iisip na makalangit. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya nagsisipaglingkod sa ating Dear Jesus, ilagak po natin ang ating kaisipan doon sa dakong kaitaasan, makalangit na pag-iisip, hindi yung mga bagay dito sa mundo lamang ating inisip, kundi lalo natin binibigyan pansin, halaga yung kaisipang sa dakong kaitaasan dahil ang mga bagay na nasa itaas, yan po ay nananatili magpakailan-kailan paman. Ngunit yung mga bagay dito sa mundo, pansamantalang pakinabang. Ano pa? Ang bagong puso ay nangangahulugan ng bagong hangarin, walang ibang ating hangarin. Kaya tayo naririto para lubos na maglingkod sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Dahil lagi po natin sinasabi na dahil tayo na po ay naglilingkod sa Diyos, lubusan na po natin paglingkuran ng Diyos. Dahil tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon, lubos na po natin sundin ang katwiran at kalooban ng Diyos dahil tayo rin po ang makikinabang niyan. Tayo rin po ang lubos na pagpapalain ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ayan po mga minang, sabi po rito po mga minamahal, bagong direksyon ng buhay. Ibig sabihin, walang ibang ating tinatahak na direksyon kundi patungo doon sa langit. Kaya habang tayo may pagkakataon na maglingkod, naglilingkod tayo. Dahil walang ibang ating direksyon po mga sa buhay, kundi yung ninanasa po natin, kundi yung makasama at makapiling ang ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Kaya yung mga tao sa sanglibutan, ang kanila pong tinatahak na direksyon, hindi patungong langit, kundi dito lang sa lupa. Ano po ang kanila pong ang ginagawa nila sa pang-araw-araw nilang buhay? Kumain, matulog, maghanap buhay. Paikot-ikot lang, kakain, matulog, maghanap buhay. Ngunit tayo, kumakain din, natutulog, naghanap buhay kayo. Kami, ang aming pinakatrabaho, magpuri araw-araw sa Diyos. Sapagkat ang ating tinatahak na direksyon patungo sa langit at buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, hindi simpleng pag-ayos ng lumang ugali, kundi total transformation mula sa Diyos. Amen. Bagong espiritu sa loob ninyo. Sabi po rito, a new spirit within you. Ito ay tumutukoy sa panibagong buhay espiritual na mula sa Diyos. Ang ibig sabihin, dating patay ka sa kasalanan, ngayon buhay ka sa harapan ng Diyos. Amen. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman sila'y buhay, ngunit patay sila sa harapan ng Diyos. Dati ganun po ang ating buhay nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos sa gawain nito. Ngunit nung tayo po maglingkod, iniwanan po natin ang makasalanang buhay, sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos, tayo ngayon ay buhay na buhay sa harapan ng Diyos dahil tayo po'y tumatalima sa ating pinakamahal pa yung binagong ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal pa yun. Dating makasarili, ngayon, marunong ka nang sumunod. Lahat ng sumusunod sa Diyos magsabing, praise the Lord! Pagpalain tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Dating nakalaan, ngayon, pinangungunahan ng Espiritu. Dati po mga minamahal, hindi po natin alam ang mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ngayon, namumuhay na po tayo sa kalooban niyo dahil pinapalumahin po tayo ng banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinangungunahan po tayo, anumang iniudyok ng ating kaisipan, hango sa banal na kasulatan, hango sa kalooban ng Diyos, sumusunod po tayo dahil walang ibang ating hangarin kundi tayo po mga minamahal, may sagawa, may sakatuparan ang utos ng ating pinakamahal na Panginoon upang tayo po'y makatiyak sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Pusong bato, heart of stone. Ayon sa ating nabasa, ang pusong bato ay matigas sa salita ng Diyos, manhid sa kasalanan. Yan po mga minamahal. Ayaw magpakumbaba, paulit-ulit sa pagsaway. Yan po ang sinasabing pusong bato. Ito ang kalagayan ng Israel noon at maging ng mga tao ngayon kapag malayo sila sa Diyos.
flesh. Ngunit ang sabi ng pusong laman, heart of flesh. Ang pusong laman ay maramdamin sa tinig ng Diyos. Marunong magsisi, handang sumunod, may habag at pag-ibig. Hindi ito mahina, kundi buhay at tumutugon sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Tayong lahat po mga minami, yung ating pusong bato, pinalitan ng pusong laman. Marunong po tayong magsisi, marunong po tayong magpakumbaba, marunong po tayong sumunod, marunong po tayong sumunod sa tinig ng ating pinakamahal na Panginoon. Kapag sinabing, dumalo ka, dadalo tayo dahil narinig po natin ang tinig ng Diyos sa araw ng pagsamba. Kapag sinabing ibigay mo yung para sa Diyos, narinig po natin ang tinig ng Diyos, ibinibigay po natin yung para sa Diyos, para sa banal na gawain ng Diyos. Magpuri ka, narinig po natin ang tinig ng Diyos, nagpupuri po tayo dahil marunong po tayong sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon sapagat mayroon po tayong pusong laman, marunong tumalima sa utos ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kapag binago ng Diyos ang puso mo, ang pagsunod ay hindi napilit. Hindi napipilitan. May kusa ka ng sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabing binago ng Diyos ang puso mo, ang paglilingkod ay hindi na mabigat. Mayroon pang Kristiyano na nabibigatan. Mayroon bang Kristiyano po mga may namahal na parang nabibigatan po silang sumunod sa kalooban ng Diyos? Mayroon sa mga Kristiyanong hindi buo ang kanilang pagtalima sa utos ng Panginoon. Ngunit sa mga Kristiyanong buo ang pagtalima nila sa utos ng Panginoon, hindi po mabigat, magaan lang. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ang tunay na pagsunod, ang pananatili ay nagiging natural. Nananatili ka dahil tunay na inibig mo ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Amen. Number 4 na po tayo, God's purpose, that we will not depart from Him. Ang layunin ng Diyos, hindi tayo humihiwalay sa Kanya. Basahin po natin Juan 15 at ang bersikulo po ay 4. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 15, ang bersikulo po 4 na sinasabi, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman. Kayo'y manatili sa akin. Amen. Upang hindi sila humiwalay sa akin. Sabi po dito, kaya ang layunin ng Diyos, sa talatang ito, manatili tayo. Ang layunin ng Diyos sa talatang ito, matyaga tayo. Kaya may kasabihan dito sa mundo, kapag may tiyaga, mayroong nilaga. Sa paglilingkod sa Diyos po mga minamahal, dapat sinasamahan po natin yung pagtsatsaga. Kahit mainit ang panahon, pinapawisan ka, naalikabungan ka, dapat po mga minamahal, naroon pa rin ating pagtsatsaga ng paglingkuran ng Diyos. Purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos. Lawalatiin ang banal na pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganun po ang ibig sabihin po ng matyagang paglilingkod. Lumakad tayo, kasama niya hanggang sa wakas, hindi lang po sa una. Kaya may mga mananampalataya na nakakilala sa ating dearest Jesus, hanggang una lamang ang kanilang paglakad sa kalooban ng Diyos. Kalagitnaan, katagalan, wala na. Tayong lahat po mga minamahal na mga mananampalataya, ang ating paglilingkod sa Diyos dapat tuloy-tuloy hanggang sa dulo. Kaya lagi po natin sinasabi na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang doon sa langit, paglilingkuran po natin ng Diyos. Kaya kung dito sa lupa, ang paglilingkod po natin sa Diyos, on and off. Minsan dadalo, minsan hindi. Nakakahiya sa mahal na Panginoon. Kaya kapag ang Kristiyano hindi sanay maglingkod dito sa lupa, dito sa mundo, nakakahiya pagdating nila sa langit, hindi sila sanay maglingkod, nakakahiya sa mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya dito sa ating mundong ginagalawang, ito po yung ating pinaka-training ground. Dapat dito pa lamang sa mundo, dito pa lamang sa lupa, sanay ka na maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Kaya sa tuwing araw ng pananambahan ng Diyos, tayong lahat ay naririto para sumamba, maglingkod, papurihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil ang Diyos po mga minama, ayon po sa ating tinatalakay, ang Diyos, ang layunin ng Diyos, hindi siya humihiwalay sa atin.
Amen. Kay hindi lang simula ang mahalaga, kundi ang pananatili hanggang dulo, hanggang sa wakas, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, Matthew 24 verse 13, ang magtitiis hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Kung sa panahon po natin ngayon, may mga mananampalataya dahil sa kahirapan tumalikod, hindi na nanatili sa paglilingkod sa Diyos. Pagdating ng araw, sila po mga tatawag sa Diyos, mahal na Panginoon, bakit ako naiwan? Sasabihin ng mga mananampalataya. Sa banal na kasulatan, may mararapture, may maiiwan. Kaya kapag naiwan po ang Kristiyano, sabi ng ating mahal na pastor, 1% na lamang ang kanilang pag-asa para sila'y maligtas. Yung 1% na sinalita ng ating mahal na pastor, walang kasiguruhan. Kaya lagi po natin sinasabi, huwag na po natin nasain na maiwan sa rapture. Para tayo may kasama sa rapture, manatili po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kahit mayroong kahirapan, may problema, may pag-uusig, manatili ka hanggang sa wakas para tiyak ang kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya po mga minamahal, kung ang pakiramdam mo, iniwan ka ng tao, tandaan po natin, hindi tayo iniwan kailanman ng ating dearest Jesus. Kung nagkamali ka, may tipan pa rin ang Diyos sa iyo. Kung nanlalamig kaya ka pa rin bigyan kainitan ng Diyos ang puso mo. Kung natatakot kang bumalik, tandaan mo, siya mismo ang naglagay ng takot sa puso mo para hindi ka humiwalay. Everybody shall praise the Lord. Katulad po ng isang ilustrasyon. Isipin po ninyo ang isang bata na marunong nang maglakad. Habang naglalakad siya, hawak siya ng kanyang ama. Pero darating ang sandali na bumibitaw ang bata, na-distract, natisod, at naging makulit. Pero ang tanong, bumitaw ba ang ama? Hindi. Kahit bumitaw ang bata, mas higit ang hawak ng ama. Ganyan ang Diyos sa ating nabasa, Jeremiah chapter 32 verse 40. Ang sinabi niya, ako ang gagawa ng tipan. Ako ang hindi tatalikod sa paggawa ng mabuti. Ako ang maglalagay ng takot sa inyong puso. At ang ibig sabihin, hindi lang tayo ang humahawak sa Diyos, kundi ang Diyos ay humahawak pa rin. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, kung ngayon ay pagod ka na, kung ngayon ay nanghina ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon, kung pakiramdam mo ay bumibitaw ka na, tandaan mo, mas malakas ang hawak ng Diyos kaysa sa kapit mo sa Kanya. At dahil sa kaniyang walang hanggang tipan, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan, at hindi kanya hayang tuluyang humiwalay sa kanya. Ang Diyos na nagsimula, siya rin ang tatapos nito. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na napabilang sa gawain ito, nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon na buhay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Naroon pa rin ang kanyang makapangyarihang kamay na patuloy at patuloy na hahawak sa atin upang hindi tayo makabitaw. Dahil kung tayo na mga mananampalataya, tayo hahawak sa Kanya, maaring tayo makabitaw. Ngunit salamat sa Diyos, patuloy po siyang umahawak sa bawat isa sa atin kapag tayo pinakakaramdam ng pagkatakot, pag-alala, naroon pa rin ang makapangyarihang kamay ng Diyos na umaalalay sa atin, gumagabay sa atin upang tayo po ay manatili sa Kanyang presensya at pagtugtog ng trompeta, tayong lahat ay kukunin niya, dadalhin niya sa Kanyang kaharian magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo, papurihan po natin ang ating mabait na Diyos sa pamagitan ng awitin ito, Kailan Ka Iniwan ng Diyos. F-7. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Kainiwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katugunan? Kainiwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Hallelujah! Lahat ay nilingid sa Kanya, kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiguin. Hallelujah! At di papabayaan ng Diyos. Ulitin po natin. Hallelujah! Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Mga minamahal, sa oras na ito, ang pinakamahal na Panginoon Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Ang kanyang banal na presensya ay nariyan. Mamasukin po natin sa ating puso. Hallelujah! Alam Panginoon, kailangan ka namin ng Diyos sa pag-araw-araw po namin buhay. Upang kami ay malagyan magtagumpay sa pagharap sa buhay dito sa mundo. Kailangan ka namin. Lahat ay nilingid sa Kanya, kaya huwag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiguin. Hallelujah! At di mapabayaan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Di ba't wala? Wala tayong maisip na tayo pinabayaan ang ating pinakamahal na Panginoon, kundi nariyan sa palagi. Kapag tayo po ay may kalungkutan, narin ang ating Dinesigos, nagbibigay siya. Hallelujah! Nagbibigay siya. Kapag tayo may mga problema, nilulutas ang ating Dinesigos. Ay hinihiling sa Kanya. Mga naman, papurihan po natin, pasalamatan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon sa pangalan ni Diyos ay tapat magpakailanman. Hallelujah! Ay di mapabayaan ng Diyos. Patuloy mo tayo. Di ba't wala? Sa Kanya, kaya huwag mapahala. Hindi tayo kailanman bibiguin.
habang nasa kalagitnaan ng ating Dear Jesus, tayong lahat ay sama-samang manalangin. Baging sa lahat ng ating puminaman na kababayan na umaantabay sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kailanman ang Diyos, hindi po siya nagpabaya. Kailanman ang Diyos, hindi po siya nagkulang sa bawat isa sa atin sapagat lahat ng paraan ng ating pinakamahal pa yung ginawa na po niya para wala po tayong maidahilan na hindi tayo maglilingkod, hindi tayo susunod sa Kanya, hindi tayo sasampalataya sa Kanya. Kaya lahat ng paraan ay ginawa na po niya para tayong lahat ay sasampalataya, susunod, magtitiwala, maglilingkod sa Kanya. Sa oras na ito, tayong lahat ay sama-samang manalangin. Pagkatapos na tayo pa'y makapanalangin, dadako po tayo sa ating mass healing. Kung tayo pa'y may taglay na karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, may karamdaman. Kung tayo po ay may mabigat na problema at mga suliranin, dalawang kamay na kasasawan, pasawayan po natin yan sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, salamat. Nakilala ka namin na tunay na Diyos na buhay. Hindi ka nagbabago, hindi nagbabago yung katapatan. Mahal na Panginoon, nagkulang man kami, ngunit nananatili kang tapat sa bawat isa sa amin. Salamat, nakilala ka namin na tunay na Diyos. Wagas na pagmamahal ang ipinakita mo sa bawat isa sa amin. Natili ang katapatan mo magpasawalang hanggan. Salamat o Diyos. Narito po kami lahat, nagkakaisa, nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa lahat po may nagawang pagkukulan, pagkakasala, patawarin mo kami o Diyos. Sa unat dalangin ay po minamahal at iginagalan ay po malapastor, Almeda Children and Family ng ay po beloved pastor. Patuloy mo silang ingatan, gabayan at lubos sa pagpalain. At sa lahat ng sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, mga kapatiran po namin, anuman po ang kanila po mga kailingan, may mga problema, lutasin mo, may mga taglay na karamdaman, pagalingin mo, sa mga nanghinat ng lulapaypay, palakasin mo sila, patatagin mo sila, sa mga kapatiran po namin, tubalikod, ibalik mo sila sa paglilingkod, ibalik mo sila sa ipumbalal mong gawain, dagdagan mo ang bilang mananampalataya, sa iba't ibang dako na ipumbalal mong gawain, bagay sa lahat ng kababayan po namin, o Diyos, umaantabay sa gawain ito, katagpain mo sa malang kaparaanan ang kanila po mga kailingan. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, maging sa nalalapit na pagdiriman ng anibersaryo sa darating na February 15, O Diyos, sa dako ng Marikina. Pagpalain mo ito, maging daan para sa kaligtasan ng mga kababayan po namin naghanap ng katotohanan. Patuloy kang magpagaling ng maraming iba't ibang uri na may sakit. O Diyos, magligtas ka po ng maraming kaluluwa sa araw na iyan. Pagpalain mo kami lahat. Sa unang tanan po mala pastor, proclaim and victory in answers our prayer in the name of the rich Jesus. Lahat po magsabing Amen. Amen. At sa iyo po makapangyarihan pangalan namin pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa amin po minamang na mga kapatiran, magmula ulong katalampakan, tibes, mariabilis, pagkaparalitico, panghina, panglulupaypay, sakit sa puso, hadlang sa pagpapala sa iyo po mga minamang mga anak ay command you cast out. In the name of the Lord Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abound on blessing. Be blessed in the name of the Lord Jesus. Vices be gone in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang pagtatagumpay ng ating mga kahilingan ay nasa atin na tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang ating Dear Jesus. Amen. Tayo po'y lulukso, lulundag ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po magpapatuloy na. Akin na po ibinibigyan po pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Jose Rebella. Amen. Praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved preacher, Romeo 6, salita ng Diyos. Natin pong napakinggan mga minamahal sa gabing ito. At wag mong lahat mga minamahal, ako po muna nagpapabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, paglulhati sa dakilang pangalan ng ating pong pinakamamahal na po ni Jesus, praise the Lord. At ako rin po ay nagpapabot ng aking dobling paggalang at respeto po sa ating pong mga magulang, sa ating pinakamamahal na Pinoon. At ating pong inaalala ang kanilang mga aral at turo na ating pong inamahal ginagalan Evangelista Willie Estrada Almeida, ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. At ako rin po nagpapabot ng aking pagbati sa mga beloved children po na ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Pinoon, ang Almeida family at maging sa aking mga kapamagawa, sa ating pong mga beloved preachers, sa ating pong mga beloved elders, sa lahat po na ginagamit ng ating pinakamamahal na Pinoon sa kanyang banal na gawain. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po ay kukuha, mga minamahal ko, ng ating special pledges, mga minamahal ko, para sa ating church construction, mga minamahal. At patuloy po, mga minamahal, tayong nag-iipon, mga minamahal. Ngayon po, pansamantala po mo nang itinigil, mga minamahal, yung ating sasagawa ng bahay sambahan dahil yung ating pong mga volunteer, yung ibang volunteer mga minamahal ay nasa dako po ng Maynila. Pero yung ating pagkuha ng ating special offering mga minamahal ay patuloy sapagat tayo po mga minamahal ay sa sunod na linggo tuloy-tuloy pa rin po mga minamahal ko yung ating paggawa ng ating pong bahay sambahan. At tayo po mga minamahal ay tulong-tulong sa lahat po ng gastusin para po sa bahay sambahan ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. At narito po, ating beloved brother Paulo de Leon para sa ating pong panalangin ng ating special pledges para sa ating church construction. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Kuya Jose Revilla. Ating pong itaas ang ating pagkaloob at ating panalangin sa mahal na Panginoon Jesus. Opo, dakila mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal namin Panginoon Jesus, mahal na Panginoon. Narito po kami upang pagkaloob namin ang aming special offering upang patuloy niyo pong magamit sa church construction namin dito sa dako ng Lara San Fernando. Mahal na Panginoon, dalangin po namin ang bawat kamay, bawat kapatiran na walang sawang nagkakaloob, mahal na Panginoon, na may kagalakan sa kanilang puso, na patuloy niyo pong pasaganahin ng kanilang mga hanap buhay, mga negosyo, mga trabaho, at ibalik niyo po ng siksik, liglig, umapaw, igit pa po sa kanilang inaasahan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Ito po ang samot panalangin sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Roll for the shattered strings of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Jesus, give you more, give you more, give you
bless po sa iyong paggalaw para sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At may minamahal, yun po ay para sa ating church construction, mga minamahal. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo rin po ay kukuha ng ating pong special pledges, mga minamahal, para po sa ating pang-rent ng ating pong pang-rent po ng mga van. Pagpunta natin ng Marikina Sport Center, mga minamahal, sa darating po na linggo. At tayo po, mga minamahal, ay tulong-tulong, mga minamahal, para tayo po ay upang mapunuan, mga minamahal ko, yung ating pangangailangan para po sa pang-rent ng van, mga minamahal. At tayo po ay manalangin, mga minamahal, para sa pang-rent po natin ng van papunta ng Marikina. Praise the Lord. Tayo lahat ay manalangin, mga minamahal. O magpala na yung mga Ama, Diyos sa banal mo kapangyarihan sa lahat, sa banal pangalan mo malapi noon. Maraming salamat po malapi noon sa aming minamahal na kapatid na walang sawa, nagbibigay, nagkakaloob malapi noon. Hallelujah sa special pledges malapi noon para sa pang-rent ng mga van malapi noon, papunta ng Marikina malapi noon. Maraming salamat po malapi noon at dinalayan po namin dakilan Diyos, basbasan mo po ang magpapala ito at ibalik sa kanan na siksik, liglig, umaapaw na pagpapala malapi noon. Pagpalaing bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Oh, there are people never receiving anything from God, no. Oh, they are shaken into believing when they see results they quickly fall. Gotta keep on casting, get ready for the water. Sin's gonna come back home on every wave. Gonna keep on casting, you're ready for the water. Sin's gonna come back home on every wave. So don't you wait, just keep on keeping. Either way, God's wants you. Don't feel discouraged, just keep on keeping. Soon it will come back to you. Gonna keep on casting, you're ready for the water. Soon it's gonna come back home on every way. Gonna keep on casting, you're ready for the water. Soon it's gonna come back home on every way. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Soon it's gonna come back home on every way. Gotta keep on casting, you're ready for the water. Soon it's gonna come back home. Soon it's gonna come back home. Soon it's gonna come back home on every way. Amen. Praise the Lord. God bless po sa iyong paggalaw para sa gawain natin pinakamamahal na Pinoon. At ang dakilang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi po kakalimutan ng ating pinakamamahal na Pinoon yung ating mabubuting ginagawa para sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At sa ating pong mga announcement, yung ating pong overnight prayer, mga minamahal, ay mayroon po tayong adjustment, mga minamahal. Ito ba sa darating ng Huwebes, mga minamahal. At tayo po ay mag-uumpisa po ng alas 5 ng hapon at ito po ay matatapos ng alas 12 po ng hating gabi. At ating pong yung ating pong nalikom, mga minamahal, para po sa pang-rent ng mga van ay 12,632 pesos. At yung bawat van po na ating iririnta, mga minamahal, ito po ay nagkakahalaga ng 7,500. At yung van po na ating ririntahin, mga minamahal, ay umaabot po ito ng 7 hanggang 8, mga minamahal. Depende po, mga minamahal ko, sa dami natin, mga minamahal. At maaari pa po ito madagdagan, mga minamahal ko. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat po na ating pong mga minamahal na kapatiran na mayroon pong kakayahan, mayroon po tayong mga negosyo, mayroon po tayong mga trabaho, mga minamahal. At nais nyo po, mga minamahal, mag-contribute, mga minamahal ko, para sa pangrinta po ng ating
Mga ban, mga minamahal, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating pong, beloved sister information. At sa lahat po, mga minamahal na kapatiran na mayroon pong kakayahan para po mag-contribute para sa pamasahe, mga minamahal ko, o sa pangrit, mga minamahal ko, ito po ay nagkakahalaga po ng 500 pesos po per head, mga minamahal. Ngunit sa ating pong mga minamahal na kapatiran na walang-wala po, mga minamahal. Di po makabigay ng buo at pwede po kayo magbigay ng kalahati, mga minamahal. O kung walang-wala naman talaga, mga minamahal, maaari pa po rin po kayong sumama, mga minamahal. At kayo lamang po, mga minamahal ko, ay magpalista sa ating pong beloved sister information. At siguraduhin po natin, mga minamahal, na tayo po ay sasama, mga minamahal. Sapagkat minsan nangyari na po sa atin, mga minamahal, marami po ang nagpalista. Ngunit pagdating po nung araw na tayo po ay luluwas ng Maynila, hindi po dumalo, hindi po dumating. Nasayang po yung ating nirintang bus noon, mga minamahal. Bus pa, mga minamahal. Sapagkat napakahalaga po, mga minamahal ko, na tayo po ay magpalista para mabilang po natin, mga minamahal, kung ilan po talagang bus o van yung ating aarkilahin. Everybody say praise the Lord. Kaya sa lahat po na kapatiran na di pa po nakapagpalista, kayo lamang po ay magpalista sa ating pong beloved sister information, mga minamahal. Purin po ating pinakamamahal na Pinoon. At sa nabanggit ko po kanina, mga minamahal, tayo po ay sa lahat po ng mga kapatiran na mayroon pong kakayahan na pledge sa mga minamahal o mag-contribute, mga minamahal, sapagkat tayo po, mga minamahal, ay naatasan po ng Main Church na tayo po, mga minamahal ko, ay mag-contribute para sa pagkain po, mga minamahal ko, ng 500 na indigent at yung mga volunteers, mga minamahal, na nandoon po na tumutulong sa Marikina Sports Complex, mga minamahal. Nandiyan po na kailangan po nila ng mga pagkain, mga minamahal. Kompleto po, may pagkain, may merienda, mga minamahal. Kaya tayo po ay inatasan ng ating na mga beloved children na tayo po ay mag-contribute, mga minamahal ko, sa dako po ng Maynila. Purin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya yung makapatiran natin, mga minamahal ko, na pinagpala ng ating pinakamamahal na Pinoon, mag-contribute po kayo, mga minamahal. Challenge po namin kayo na tayo po ay mag-contribute at sabi nga po na banal na kasulatan, mga minamahal, yung mabubuti nating gawa, mga minamahal, hindi po yung kakalimutan ng ating pinakamamahal na Pinoon. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos at sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong maghimagod sa pagbibigay, lalong-lalo na yung ating mga kasambahay, mga minamahal. Ibig sabihin, yung tayo po ay tumutulong, mga minamahal, doon sa mga walang-wala, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon. Lalo na po ngayon, mga minamahal, napakalaki po ng gastusin sa dako po ng Marikina Sports Complex, mga minamahal. Yung mga volunteer, mga minamahal ko, napakarami po nila, mga minamahal, na tumutulong para po, mga minamahal ko, sa pagtatayo, mga minamahal ko, ng ating pagdadausan ng ating pong gaganaping event, mga minamahal, sa darating po na linggo. Kaya, mga minamahal, tulong-tulong po kayo, tayo, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon. At inuulit ko po, mga minamahal ko, sa darating po na Friday, darating na Huwebes, mga naman. Darating na Huwebes, alas 5 po, yung ating umpisa natin po nalagawain. Alas 5 hanggang alas 12 po ng hating gabi, sapagkat mayroon po mga practices, yung ating po mga beloved choir, doon po sa dako po, mga minamahal ko, ng Marikina. At yung mga choir, mga minamahal, kayo naman po ay umayantabay, mga minamahal ko, sa inyong mga group chat, mga minamahal. Mag-chat naman po yung inyong mga group leader para po sa mga darating na practices. Purin po ang pinakamamahal na Pinoon at tayo po, mga minamahal, ay magtatapos na. Narito po ang ating pong beloved Colonel Ricardo Capalad para sa ating pong closing prayer at tayong lahat, mga minamahal ko, ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Kuya Jose Revilla, praise the Lord. Glory to God.
Opo, dakilang Diyos, mapagpalang masalangit. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, tao sa puso nagpapasalamat sa iyo. Sa paglangis mo sa bawat yugto na banal na gawain, mula po sa pag-MC, pag-aawitan ng joyful at solemn songs. Thank you, dear Jesus, for midweek service, successful midweek service. Thank you, Lord Jesus, for blessing us. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa mga buhay na patotoo, a living testimony, hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, wala Panginoon, sa mga matapat naming mga kapatid na patuloy na nagbibigay sa iyo, giving their all tithes and offering, hallelujah. Wala Panginoon, maraming salamat sa iyo, hallelujah. Sa pag-aawitan ng aming mga, hallelujah, ng aming Jesus Finest Generation Choir. Hallelujah. Maraming salamat po. We thank you, dear Jesus, for the hallelujah, hallelujah, the Holy Spirit that you are always in our midst, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan and the full gospel that we heard and we learned tonight, hallelujah. Thank you very much, dear Jesus, kung paano mo kami dinala sa lugar na ito, giving all the protection, guidance, hallelujah, and love, hallelujah. Thank you, dear Jesus, kung paano mo kami dinala sa lugar na ito. Ihatid mo po kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan, hallelujah, in all our own residences, hallelujah, with your protection, hallelujah. In Jesus' name we ask this. Hallelujah. Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At sa ating pong pag-uwi mga minamahal, mag-ingat po tayo. Lalo po yung mga tatawid po sa highway. Medyo madilim na po at mabibilis po yung mga sakyan dyan. Mga minamahal, mag-ingat po tayo at hintayin po natin na tayo po ay alalayan natin pong mga beloved Marshall. Praise the Lord. God bless po. Po rin po ating pinamamahal. Yes, I love you.